yung soft look sa kanya. Okay po, ma. Dapat siyang pinakamaganda today. Ma, kinakabahan ako. Anak, normal lang ang ganyang pakiramdam sa isang taong ikakasama. Thank you, Ma. Thank you at nandito ka sa tabi ko. Alam mong hindi ako mawawala kahit kailan. Lalong-lalo na ngayong kailangan mo ako. Kahit na hindi mo ako tunay na anak, you've always made me feel like I'm your daughter. Thank you. Dahil nakikita ko ang anak ko sa'yo. Ang anak ko matagal nang nalayo sa akin. Dad ko rin siya, di ba, Ma? At siguro ikinasal na rin siya ngayon. At wala ako sa tabi niya. Edi, isipin mo na lang na siya ang kasama mo ngayon. Siya ang inaayusan. Siya ang ihahatid sa altar. Isipin mo na lang nakasama mo siya sa pinaka-importanting araw ng buhay niya. Oh, baka ako pang mali. Makeup ko! Oo, Makeup ko! Trisha, pahiran mo. Lalo akong kakabahan niya. Magbibihis na ako, anak, ha? Okay, Ma. I'll see you later. Okay. Trisha, yung makeup ko naman pakiretouch. Tanong ko palagi ba't di nagtagal? Sana'y walang masaktan. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Ngayong wala ka na, parang ang dilim-dilim ng lahat. Tinatanggap bang maging kabiyak si Jessa? Opo. Nangangako ba kayong magmamahalan sa hirap at ginhawa? Yes, sir. Nangangako ako sa'yo na aalagaan kita. Gagawin ko lahat para mapasaya kita. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Wear this ring as a sign of my true love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Vanessa, wear this ring, sign of my undying. Tinatanggap mo ba na maging iyong asawa? Inuulit ko ang tinatanggap mo. Nick,
What's wrong? Padala na natin sa ospital. Ano nangyari? May papatawag ako. Nick, gumising ka, Nick. Are you okay? Nick? Yeah, it's okay, it's okay. Oh, tuloy na ang kasal. Tuloy na ang kasal. Nick? Nick, are you okay? Nick? Okay? Take it easy. You'll be alright. Umupo na tayo, tita. Good boy. Now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the ground. Ngunit saan dapat kong mahalin? Paano siya, paano ka? Paano lamang puso't isip ko? Nandito muna ka. Paano siya? Saan ba ako pupunta? Ako ba nayagan? Dalawang mahal ang nating tatlo. Unahan, paano siya? Jessa! Hey! Dumating ka! Thank you so much. Dumating ka sa kasal ko. Pasensya ka na hindi ako nakapagbihis ng maayos, ha? Dumaan lang talaga ako para batiin kayo ni... Hindi. Sandali, Jess. Hindi ka nasasama sa amin sa reception. Nako, sasama yan. Jessa, hindi ka pwedeng hindi sumama. Sige, kapag hindi kita nakita doon, magtatampo na talaga ako sa'yo niyan. May lakad pa kasi ako, eh. Ikaw, Jess. Magtatapo kami ng misis ko kapag hindi ka Nick, Vanessa, ako nang bahala kay Jessa. Umunik na kayo, may picture taking pa. Sige. Pero wag mong papaalisin sa mata mo tong si Jessa kasi baka tumakas na naman yan, ha? Sige na. See you later. Thank you for coming. Enjoy your night. Sige. Wala na pala ako, Ellie. Kasal na pala sila. Magkasama na si Darwin at si Vanessa. Ang ibig sabihin, hindi talaga para sa'yo si Nick, Jessa. Dahil si Vanessa na ang tunay at legal niyang asawa. Alam mo sila. Ang saya-saya nila. Ganda-ganda nilang tignan. Jessa, Bagay na bagay sila, Ellie. punasan mo yung luha mo. Baka may makapansin sa'yo. Ellie? Ano nangyayari? Bakit siya umiiyak? Iya, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa'yo? Anong problema? Wala po, Ma'am. Natutuwa lang po ako para kay Vanessa. Sige ho. Salamat. Alis na ho. Sino ang batang yun? Sino? Tita, siya po yung pintor na kaibigan ni Vanessa. Si Jessa po yun. Siya pala si Jessa, yung pintor na kaibigan ni Vanessa. Bakit siya umiiyak? Hindi ako si Jessa. Thank you. Oh, you made it. Thank you for coming. Hi, Tita. I'll see you at the reception. Nick? Ano yan?
Kaninong singsing yan? Wala, napulot ko lang dito. Can I see? Sure. Wedding ring na pambabae to ah. Oh my God, kawawa naman yung nakaiwan nito dito. Mabuti pa siguro bigyan na natin itong singsing na to kay Father para kapag binalikan ng nakaiwan, madali niyang mahahanap. Hindi, sige. Kahit na ako na lang magdala doon sa office ng simbahan. Mas mabuti pa asikasuhin mo na lang yung mga bisita. Okay, sige, sige. Okay, sige. Punta ka agad sa loob ah. Yan. Sa wakas, masusunod na rin kita. Umamo na nga ako. Mabigat ako eh. Hindi kita ibababa ngayon pa nakasal na tayo. Kahit dumoble ka pa. Alam mo, ikaw, bolero ka talaga. Siguro, bago pa lang tayong kasal, pagpapalit mo na ako kaagad. Ngayon pa nakasal na tayo. Mahal na mahal kita. Hindi ako nang babae. So, please. Hindi, papasok na tayo. Ayan. Kasalahan, ikaw ang tunay sa buhay kong buwan. Ka sa puso, ano bang nangyari? Tayo'y naglayo. Kay tamis na tapon natin, kay bilis ding nabaliwala. Tama nga bang palikang nagdaan? Tiyak na may masasaktan. Ulo ko. Sorry. Hindi bali, it's okay. Sandali lang, kukuha lang ako ng gamot mo tsaka ng tubig, ha? Sino ba talaga ang babae niyo? Bakit palagi ko siya naiisip? May ibang babae ba? May nakilala ba akong iba nung nagka-amnesia ako? May iba ba akong minahal bukod kay Vanessa? Kung meron, nasan siya? Hinahanap niya ba ako ngayon? Iniisip niya rin ba ako ngayon? Sino siya? Let's go. Hi! Hi, Ma! Ano nangyari sa inyo? Bakit bumalik kayo agad? Ma'am, overnight lang naman yun. Ayaw naman namin magtagal sa hotel. And besides, yung honeymoon namin ni Nick is 2 months from now pa. Di ba naman usapan na natin yan? Hindi naman ako pwedeng umalis ka agad sa office. Alam mo, marami pa ako lang tapusing work. So, sa kanin. Pwede mo namang ilambing kay Tito yun eh. Parang yung pagtira mo dito, nilambing natin. Para syempre kasama natin si Mommy. Ayag naman yun eh. Naku, Vanessa, anak. Stop acting like a spoiled brat. At saka, huwag mo nang guluhin ko ano man ang schedule na maglolo. Ano ba? Oo na, sige na, magkampihan na kayong dalawa. Basta ikaw ha, kung meron kang kailangan i-promise sa akin. Ano pa-promise ko sa'yo? Siyempre, na ngayong asawa mo ko, ako lang dapat ang love mo. Vanessa, alam mo, parang you're acting differently. Bakit sino pa bang mamahalin na iba ni Nick? Eh, ikaw lang naman ang nag-iisang nasa puso ng asawa mo. Hindi ba, Nick? Siyempre naman, ma. Sa den pala pinalagay ni Mommy yung mga regalo natin ng kasal. Gusto mo ba tingnan natin pagkatapos natin kumain? Sige. Alam mo, excited na ako. Gusto ko makita kung ano yung mga regalo sa atin ng mga kaibigan natin. Nick, akala ko ba isasoli mo to kay Father? Bakit nasa iyo pa rin tong singsing? Hindi ko na iniwan eh. Bakit nga? I don't think na babalikan pa yan nung nakaiwan. Kaya tinago ko na lang. Mukha namang walang value to eh. Tapon mo na lang to, wag mo nang itago. Wag na. Alam kong walang value to, pero yaman na lang. Ako na magtatabi nito.
Wedding ring? Ano naman gagawin ni Nick sa wedding ring? At saka, bakit niya itatago yun? Yun na nga yung pinagtataka ko, May. Ang weird na talaga ni Nick ngayon. Well, ganun talaga yon. Kasi naman, no, hindi biro yung pinagdaanan ng yung boyfriend. Nagkaroon pa siya ng amnesia. Anak, kahit naman kanino siguro mangyari yung nangyari kay Nick, magiging traumatic din sa kanya. Magiging weird din katulad niya. Ma, okay lang naman sa akin kung maging weird si Nick eh. Isang bagay lang naman ang hindi ko talaga kayang tanggapin. At ano yun? Noong panahon na hindi kami magkasama ni Nick, nagkaroon siya ng ibang babae. Hindi ko matatanggap na merong ibang babaeng minahal si Nick nung may amnesia siya. Vanessa, ano ba? Kung ano-anong pinag-iisip mo? Anak, walang ibang babae si Nick. Kaya pigilan mo na yung pagiging paranoid mo, okay? Hello, Oscar. Ano nang balita? Ma'am, karating ko lang ho dito sa hotel sa Palawan. Magsisimula na po ako mag-imbestiga bukas. Pero ma'am, hindi ko may papangakong madaling trabaho to Lalo na hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisang maghanap kung saan tumira si Sir Nick at kung sino yung mga taong tumulong sa kanya. Okay lang yun, Oscar. Basta't wag na wag kang babalik dito sa Maynila hanggat wala akong information tungkol kay Nick. Hindi kasi ako mapapakali eh. Hanggat hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya nung hindi kami magkasama. Kung sino ang mga taong nakilala niya. Sige, ma'am, pangako ko yan. Sige, Oscar. Salamat. Mag-iingat ka. Iniimbestiga mo pa rin pala si Nick? Oo naman. Gusto rin naman ni Nick yun eh. Siyempre, gusto niya ring malaman kung ano nangyari sa kanya. At isa pa, gusto ko na ring mawala yung mga katanungan sa utak ko. Katanungan saan? Kung nagkaroon ng ibang babae si Nick. Paano kung nalaman mo halimbawa na nagkaroon nga? Huwag mo sabihin nga awayin mo si Nick. Siyempre hindi, no? Yung babae ang aawayin ko. Dahil pinagsamantalahan niya si Nick nung may amnesia si Nick. Eh baka nga mapatay ko pa siya eh. Di ba? Wait lang. Feli! Tulungan mo ako mag-prepare